Sa baryo, kilala si Aling Rita bilang isang babaeng maayos ang buhay. Maayos ang damit niya, laging planchado. Maganda ang bahay. Maayos ang tindahan niya, laging puno ng paninda. At sa isip niya, maayos din ang lahat dahil masipag siya at marunong sa buhay. Kapag may dumaraan, mabilis niyang napapansin ang suot, ang kilos at ang itsura. Doon pa lang, may hatol na siya sa isip. Para kay Aling Rita, simple lang ang sukatan ng tao. Kung may pera, may halaga. Kung wala, dapat magsikap pa. Isang araw dumaan sa harap ng tindahan ng isang lalaki. Simple ang suot, tahimik ang lakad, hindi tumingin, hindi bumati. Si Mang Ben. Napailing si Aling Rita at bahagyang napangiti. Hindi dahil masaya, kundi dahil may masasabi na naman siya. Kung masipag ka, mahina niyang sabi, hindi ka ganyan. Hindi huminto si Mang Ben, hindi lumingon, hindi sumagot. Naglakad lang siya palayo habang si Aling Rita ay nanatiling nakatayo. Mataas ang noo at mataas ang tingin sa sarili. Mula noon, araw-araw na napapansin ni Aling Rita si Mang Ben. Hindi dahil may ginagawa siyang masama, kundi dahil wala siyang ginagawa para magpakitang gilas. Palagi siyang dumaraan sa parehong oras. Simple ang suot, tahimik ang kilos. Parang laging nagmamadali, pero walang hinahabol. Kapag may nag-uusap sa harap ng tindahan at nababanggit ang pangalan ni Mang Ben, hindi nawawala ang komento ni Aling Rita. Hindi ko alam kung paano nabubuhay yan, minsan niyang sabi. Walang pangarap, mukhang kontento na sa wala. May ilang tumatahimik, may ilan ding napapangiti, pero hindi sumasang-ayon. Si Mang Ben naman, kapag pumasok sa tindahan, maayos kung bumili. Eksakto kung magbayad at palaging tahimik. Minsan, nagkasalubong ang tingin nila. Sandali lang yun. Sapat para makita ni Aling Rita ang kalmadong mga mata ni Mang Ben. Pero mabilis niyang inalis ang tingin. Sa isip niya, malinaw ang hatol. May mga taong hindi mo kailangang kilalanin dahil sa paningin mo, wala naman silang maibibigay. Habang lumilipas ang mga araw, may napansin ang mga tao sa baryo. Si Mang Ben ay hindi lang tahimik sa umaga. Tahimik din siya sa gabi. Kapag madilim na ang paligid, umaalis siya ng bahay. Hindi nagmamadali, hindi palihim, pero palaging gabi. May mga matatandang nakikitang kausap niya sa may kanto. May mga taong dumarating sa bahay niya na hindi kilala ng iba. Minsan, maikli lang ang usapan. Minsan, matagal. Para kay Aling Rita, malinaw ang iniisip. Baka may kalokohan yan, bulong niya sa sarili. Hindi ganyan ang taong walang tinatago. Mas lalo niyang binantayan si Mang Ben. Hindi dahil may pakialam, kundi dahil may paghusga. Tuwing may makikita siyang kakaiba, may dagdag na kwento. Tuwing may maririnig na bulong, may dagdag na hinala. Samantala, si Mang Ben ay patuloy lang. Tahimik sa araw, tahimik sa gabi. At habang dumarami ang hinala ni Aling Rita, lalo niyang hindi napapansin ang sarili niyang ginagawa. Ang paghusga sa taong hindi man lang niya sinubukang unawain. Sa una, hindi ito napansin ni Aling Rita. Isang sirang paninda lang. Isang customer na hindi bumalik. Normal lang yan, sabi niya sa sarili. May tiwala siya sa negosyo. May tiwala siya sa sarili. Pero hindi nagtagal. Sunod-sunod ang dumating na problema. May mga panindang napaso ng araw. May mga gamit na nasira bago pa maibenta. May malaking bayarin na kailangang bayaran agad. Unti-unting nabawasan ang laman ng kahon. Unti-unting humina ang benta. Unti-unting bumigat ang dibdib ni Aling Rita. Sinubukan niyang mangutang sa mga kakilala, sa mga dati niyang tinutulungan o inaakalang tinutulungan. Ngunit isa-isang umiling ang mga ito. May dahilan, may katahimikan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Aling Rita ang takot. Hindi ang takot na mawalan ng pera, kundi ang takot na walang malapitan. Hindi agad naisip ni Aling Rita si Mang Ben. Unang dumating ang takot, sumunod ang hiya.
at sa huli ang pagod. Maghapon siyang nakaupo sa loob ng tindahan na halos wala ng laman. Tahimik ang paligid, tahimik din ang loob niya. Isang hapon, may tumigil sa harap ng tindahan. Si Aling Nena, isa sa mga kapitbahay. Hindi tsismis ang dala niya, hindi rin payo. Tahimik lang niyang sinabi, "Alam mo ba, Rita, noong nagkasakit ang asawa ko, si Mang Ben ang tumulong sa amin." Napatingin si Aling Rita. Ikinuwento ni Aling Nena kung paanong si Mang Ben ang nag-aasikaso ng mga papeles, nagpahiram ng pera, at tumulong ng walang hinihinging kapalit. Hindi niya ipinagsasabi, dagdag ni Aling Nena. Kung hindi mo pa kailangan, hindi mo malalaman. Nanahimik si Aling Rita. Biglang nagdugtong-dugtong ang mga bagay na dati niyang hinuhusgahan. Ang mga gabing umaalis si Mang Ben, ang mga matatandang kausap niya, ang mga taong palihim na lumalapit sa kanya. Hindi pala kalokohan, tulong pala. Kinagabihan, mabagal ang lakad ni Aling Rita papunta sa bahay ni Mang Ben. Hindi dahil pagod siya, kundi dahil mabigat ang bawat hakbang. Sa bawat yabag, may bumabalik na alaala. Ang mga salitang binitiwan niya, ang mga tinging may pagmamataas, ang mga bulong na hindi niya ipinagkait. Pagdating niya sa harap ng bahay, saglit siyang huminto. Simple lang ang bahay. Walang bakas ng yaman, walang bakas ng karangyaan. Huminga siya ng malalim at kumatok. Lumabas si Mang Ben, tahimik, gaya ng dati. Walang pagtataka sa muka, walang ngiti, pero walang sungit. Hindi agad nakapagsalita si Aling Rita. Parang may nakabara sa lalamunan niya. Sa wakas, mahina niyang nasabi ang dahilan ng pagpunta niya. Hindi diretsyo, hindi malinaw, pero sapat para maintindihan. Tahimik na nakinig si Mang Ben. Hindi siya nagtanong, hindi siya nagsalita agad. Tumango lang siya. Sa sandaling iyon, may bumigat at may gumaan sa loob ni Aling Rita. Bumigat dahil sa hiya. Gumaan dahil may nakinig. At doon niya unang naramdaman kung gaano kahirap lunukin ang pride kapag ikaw na ang nangangailangan. Hindi agad nagsalita si Mang Ben matapos makinig kay Aling Rita. Hindi siya nagtanong kung bakit ngayon lang. Hindi niya binanggit ang mga salitang minsang narinig niya. Pumasok lang siya sa bahay at bumalik maya-maya. May dala siyang maliit na sobre. Hindi makapal, hindi rin manipis. Iniabot niya ito kay Aling Rita. Walang paliwanag. "Ayusin mo muna ang kailangan," mahina niyang sabi. Nagulat si Aling Rita. Walang tanong, walang kondisyon. Sa mga sumunod na araw, hindi doon natapos ang tulong. Tinulungan ni Mang Ben ayusin ang pwesto ng paninda. Nagbigay ng payo kung alin ang dapat unahin. May mga kakakilalang ipinakilala. Mga taong maayos makipag-usap, maayos magbayad. Unti-unti, bumalik ang galaw ng tindahan. Habang tumatagal, may mga bagay na naririnig si Aling Rita mula sa iba. Mga kwentong dati niyang hindi pinapansin. Si Mang Ben pala ang tumulong sa pagpapaaral ng pamangkin ng kapitbahay. Siya rin ang nag-asikaso ng lupa ng isang matanda na muntik nang mawala. Tahimik, walang pangalan, walang papuri. Doon unti-unting nauunawaan ni Aling Rita ang hindi niya nakita noon. May mga taong hindi ipinagmamalaki ang yaman. Dahil hindi pera ang pinakamahalaga sa kanila, kundi ang kaya nilang gawin para sa iba. Hindi bigla ang pagbabago ni Aling Rita. Walang iyakan, walang malalaking salita, tahimik lang. Gaya ng tulong na minsang natanggap niya. Sa tindahan, napansin ng mga kapitbahay ang kaibahan. Hindi na siya mabilis magsalita. Hindi na siya basta humuhusga. Kapag may humihingi ng kaunting palugit, hindi na agad hindi ang sagot. Kapag may bagong muka sa baryo, hindi na agad tanong ang yaman, kundi ang kalagayan. Minsan, may iniabot siyang supot ng bigas sa isang matanda. Walang paliwanag, walang naghihintay ng pasasalamat. Unti-unting kumalat ang bulong sa baryo. Si Aling Rita, tahimik na ring tumutulong ngayon. Kapag naririnig niya iyon, hindi siya nagsasalita. Hindi rin siyang umingiti ng malaki.
Naalala niya si Mang Ben, kung paanong tumulong nang walang ingay, kung paanong nanatiling payak kahit maraming kayang gawin. Si Mang Ben, sa tuwing nagkakasalubong sila, gaya ng dati, isang maikling tango, isang simpleng ngiti, at sa katahimikang iyon, alam ni Aling Rita na may mga aral na hindi kailangang isigaw para manatili sa puso. Sa huli, naunawaan niya na ang tunay na yaman ay hindi laging nakikita sa damit, sa salita o sa negosyo. Hindi dapat husgahan ang tao sa anyo o estado. May mga taong simple sa paningin, pero mayaman sa puso at gawa. Minsan, ang taong minamaliit mo, ang siya pang may malaking puso para tumulong sa iyo at sa ibang tao. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.